Nakabombo Star Nation ang kontratista sa maanumalyang ghost flood control projects na dapat sana tetestigo ay nagkaroon ng komplikasyon ayon kay Secretary of Justice Rimulya. Yan at ilan pang mga balitang tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Aminado ang kasalukuyang kalihim ng Department of Justice na si Secretary Jesus Crispin Remulla na nagkaroon ng komplikasyon hinggil sa potensyal na whistleblower kaugnay sa issue ng flood control projects. Ayon sa kalihim, ang umunoy posibleng tetestigo sana ay isang kontratista kabilang sa mga proyektong nasasangkot sa kontrobersiya. Paliwanag niya na kaya't nagkaroon ng problema ay dahil sa magkakasabay at iba't ibang mga isinasagawang investigasyon ng pamahalaan sa kasalukuyan. Kaya't maaari daw ang iba'y nagbago ang kanilang isipan o marahil lumakas naman ang loob para tumayo at lumantad bilang testigo. Hinihintay pa lamang anya ang executive order para sa binubuong independent committee na mag-iimbestiga at tututok sa kontrobersyal na ghost flood control projects ng gobyerno. Kaugnay niyan ating pakinggan si Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. Nagkakaroon ng complications kasi ang dami kasing there are so many moving pieces in government. Kaya the last conversation is only good up to that point. We don't know kasi ngayon may reports na about the ghost projects, may reports na about the different projects, and some of them are changing their minds probably, or some of them have become more intent to speak. We're just waiting, of course, for the executive order creating the independent committee to come out, and we'll try to help form that executive order. We're volunteering to help that. Contractor, yung nag-sound off sa amin, contractor. Kasama sa listahan ng ghost contractors. Ghost projects pala. Maaalala na nitong nakaraan lamang ay ibinahagi din ng kalihim ang patungkol dito kung saan nakausapan niya ang abogado ng naturang potential whistleblower. Base sa kanyang pakikipanayam, sinabi raw nito kung nasa magkano o ilang porsyento ang naging hatian o naiiwan na lamang bayad para sa kontratista. Nasa 20 to 40% lamang anya raw ang dumating sa kanila mula sa proyektong dapat sana makatulong sa pagkontrol ng baha, ngunit isa pa lang ghost project. Narito ating muling balikan si Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. Well, yung sabi nga ng lawyer, ang nakuha niya 20 to 40%. The rest, wala na pagdating ng pera. So, ghost yun eh. So, hatian lang ng pera yan. Hatian lang ng spoils of the larceny. Di ba? Larceny yan eh. Lokohan yan eh. Kasi ghost project ka, di ba? So, sinabi lang sa akin ay nature ng problema that it was a ghost project and this was the contractor. But the lawyer has not gotten back. Nagtataka nga ako eh. Baka naman may iba na. Samantala, hinimok naman ng naturang kalihim ang mga nepo babies o mga anak ng ilang politiko o individual na sangkot sa isyu na maghain na lamang ng kasong cyber libel. Ito'y kasunod ng makarana sa mga ito ng pambabatikos o bashing online, kaya't ani ay idaan na lamang sa prosekusyon o tamang proseso kung may reklamo. Ating muling balikan si Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. Coming from the NEPA babies? Well, it's not within our scope. They can file charges with the fiscals if something criminal has been done to them. Mag-file sila ng cyber libel or whatever they want to file and bring it to the prosecutors' offices. Marami naman tayong prosecutors' office, bawat city meron. Bawat city, bawat probinsya, meron tayong prosecutors. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime. Anywhere.